Ito naman mga pamilya ng extrajudicial killing victims, kumpiyansang uusad ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Ang konsolidasyon ng iba pang biktima ng war on drugs nagpapatuloy. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Nananatili ang kumpiyansa ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings sa kasagsagan ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na uusad sa paglilitis ang kasong inihain laban sa kanya sa International Criminal Court. Natapos na kahapon ng confirmation of charges hearing ni Duterte kaugnay ng kasong murder. Sa ilalim ng proseso ng International Criminal Court, maghihintay ngayon ng hanggang 60 araw ang mga partido para sa desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso sa full trial o tuluyan itong ibasura. Ayon kay Attorney Josa de Inla, Secretary General ng National Union of People's Lawyers, naniniwala siyang matibay ang pagkakalatag ng prosecution sa kanilang presentasyon hinggil sa naging implementasyon ng war on drugs. Anya, malinaw umanong naipakita sa pagdinig ang sinasabing common plan ng kampanya kontra droga, gayon din ang umano'y direktang papel ni Duterte sa pagpapatupad nito. Kabilang dito ang paglatag ng makinarya ng kampanya, pag-aarmas sa mga operatiba ng Philippine National Police at ang umano'y pagpasok ng mga tinaguriang Davao Boys sa hanay ng law enforcement. Inilahad yung mga elemento ng common plan, ano yung mga naging partisipasyon ni Duterte dito bilang isang indirect co-perpetrator. Bagamat hindi man siya yung mismong bumarel doon sa mga biktima, ay siya ay malaki naging papel sa likod ng tinatawag na common plan to neutralize alleged or suspected drug offenders. Hihita ko na pahanga doon sa discussion ng essential contributions ni Duterte. Kung napansin nyo, no? Pinakita doon kung paano inilatag yung makinarya, paano inarmasan yung Philippine National Police, paano inilagay sa key positions in law enforcement yung mga tinatawag na Davao Boys, no, na dati niya nang kasama sa Davao, na nag-i-implement na same policy, no, to neutralize drug suspects. Nanindigan si Diinla na malaki ang posibilidad na umusad sa full trial ang kaso laban sa dating Pangulo. Giit pa niya, pawang pagtanggi lamang at wala umanong sapat na batayan ang mga argumento ng depensa sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman. Samantala, habang hinihintay ang desisyon ng International Criminal Court sa loob ng 60 na araw, tiniyak ni Diinla na patuloy ang kanilang pagkonsolida ng mga testigo at ebidensya upang lalo pang mapatatag ang kaso at masuportahan ang panawagan ng mga pamilya para sa hustisya. Ayon sa kanya, may ilang pang mga biktima at testigo ang handang lumutang upang ibahagi ang kanilang nalalaman hinggil sa umano'y malawakang paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng war on drugs. Bukod sa mga kasong pagpatay, ibinahagi rin ni Diinla na may mga nadodokumento umano silang insidente ng torture at sexual violence na maaari ring makatulong kung sakaling tumuloy sa paglilitis. Patuloy naman ang panawagan ng mga pamilya ng mga nasawi na tuluyang papanagutin ng mga responsable sa mga sinasabing paglabag kasabay ng kanilang pag-asa na magbibigay linaw at hustisya ang proseso sa International Criminal Court. Kumpiyansa tayo na ito ay tutulak sa paglilitis. So after 60 days, we eagerly await the decision of the pre-trial chamber. Ma'am, may other plans na po ba yung mga families ng EJK victims dito sa 60 days period and after the 60 days period? Tuloy-tuloy naman yung efforts natin na i-consolidate yung mga biktima kasi kung napansin nyo, no, yung naging parties dito, hindi lang prosecution and defense, merong victims. May victims representation. Sapagkat sa ICC, binibigyan puwang yung mga pagtingin, no, yung sentiments, no, yung views ng mga biktima. Kaya, mapapatuloy naman yung efforts natin na idokumento pa yung karanasan ng iba pang mga biktima na hindi pa nakapag-participate sa ngayon. No? Ang pagtingin nga ng ibang mga biktima, maraming biktima ng torture. Merong biktima ng sexual abuse, himpalit ulo. Merong mga ganun. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected.
anytime, anywhere.